Magandang araw po sa lahat. Welcome po, Buhay Amerika with Ate D. Ayan, ngayong araw na po ito ay maglilinis po tayo ng ating lutuan o kalan sa labas. Ayan, nililinis ko na po. Napakaganda po ng ano na ito. Gustong gusto ko po itong kalan na ito. Kasi alam nyo po, dyan po ako nagluluto palagi. Yung mga isda natin, mga tuyo na mga lulutuin. Ayan, dyan po ako nagluluto. Kaya mas maganda talaga yung yung lilinisin mo ba ng mabuti para hindi tawag dito kalawangin. Ayan. So nililinis ko muna para pati po yung parang na yan yan di ba nakita niyo malinis na? Kasi kailangan din naman paminsan-minsan linisin natin. Ayan, napakasaya po. Di ba? Ayun. Tapos, siyempre, ibabalik po natin ang tawag dito, yung takip niya. Ayan, yung takip niya na para siyang pambalot din. O, hindi, natapos na po tayo doon sa labas. Ito na naman po tayo dito. Sa loob po tayo. Hindi pa ako nakapag doon sa labas kasi alam niyo po, marami pong napakaingay po doon sa labas. Ang grabe talaga. Yung, alam niyo po yung kapitbahay, mga Meksikano kasi yun. Kaya, yung nila, yung music nila, napakalakas. Siyempre, hindi naman natin, nila no music. Diba? Kaya habang ako'y sa labas, video na lang, wala nang boses, 'di ba? Kasi pagka nagsasalita ka, nako, hindi mo talaga maririnig kasi ang lakas po ng music nila sa labas. At ngayon, natapos na naman tayo. Nandito na naman. Kasi alam niyo po, maganda din po yung mag-share ng blessings mo. So, ito magpapacking po ako ng mga kung ano-ano lang ang nilalagay sa box. Ayan, pabiyahe na po ito sa Pilipinas. Ayan, meron po mga spaghetti noodles, cereal, mga mac and cheese, dried beans, at kung ano-ano pa yung mga nakokolekta ko. Ayan, siyempre hindi ko naman mauubos lahat, no? Kaya, kumbaga, share your blessings naman. So, ayan, ipapacking natin para at least, kaysa naman itatapon natin, Alam nyo, dito sa Amerika, sayang ang mga pagkain na talagang masyadong spoiled po ang mga Amerikano sa mga pagkain na sa sobrang dami ay hindi na nauubos. Minsan po tinatapon na lang. Kaya ako talagang pag may mga sobra-sobra hindi ko po yun tinatapon. Talagang kinokolekta ko at nilalagay ko sa box para ipamimigay naman sa Pilipinas. At least yan, mapakinabangan pa, diba? So, yan po. Natapos na po tayo doon sa packing kasi hindi pa po siya puno dahil marami pang ilalagay doon. Siyempre, bibili pa po ako ng iba na ipangpalagay natin doon. Medyo nagutom po ako. Ito, kakain po tayo ng prutas. Ayan, ito po ay persimmon. Napakasarap po nito. Malalaki siya. Galing po yan sa California, doon sa kaibigan ko. Binigyan po ako yung kaibigan kong Vietnamese sa California. Binigyan po ako ng binigyan po ako ng persimmon. Sorry po sa aking boses, talaga pong may lang ako ngayon, may colds. Medyo may ubo ng konti, pero yun nga, ang boses ko ay may colds po ako. Ayan. Kumbaga parang trangkaso po. Ay, yun nga po pala, tinatrangkaso nga pa talaga ako. Kaya, ganyan po ang pangit ng boses ko. Pero hayaan nyo na po.
At ito ay part po ng buhay natin. Minsan nagkakasakit. Lalo na po sa edad ko ngayon, medyo medyo masela na ang ating health. May konting lang po, kung sa Bisaya ba ay biklinon na. Ayun, madaling mabiklan. Ayan, ganyan po. Kaya ingat-ingat po palagi talaga ako. Ito naman po yung strawberry. Ay nako, napakasarap po dito strawberry. Matamis, malalaki. Nabili ko po ito sa Costco. Ay ang ginagawa ko naman po dito sa strawberry ay ko na, hinuhugasan, tapos dinadry ko na, tapos kasi nga malalaki, di ba? Ayan, hinihiwa-hiwa ko na lang po 'yon. Hinihiwa ko, tapos nilalagay ko sa Tupperware para ako po ay kukuha-kuha na lang kapag gusto ko nang kumain. Ayan, iyan po yung mga gawain ko ngayong araw. Ayan, napaka po, talagang kumbaga gusto kong ma-occupied ang aking isang araw na marami naman akong nagagawa. Ayun, so natapos na po tayo dito sa ating strawberry. Tapos na. Ayun. At saka habang po ako gumagawa sa labas at nagpapaking, may sinalang po ako ditong yung mga overripe po siya na na grapes. Inilagay ko po, hinugasan ko mabuti, tapos nilagay ko po siya sa air fryer. Ang tawag dito ay dehydration. Yan. Dehydration nga ba? Ay, mag-comment po kayo below kung anong tawag nga ba dyan. Pero anyway, ayan, ready na po siya. Siya, mainit kasi. Kaya para siyang lasang yung siguro ganyan ang pag gumagawa sila ng nung raisin. Ayan. Ayan, medyo sunog. Malalaki po kasi ito na grapes. Sayang naman itatapon ko. Kaya, ayan, ginanyan ko siya. Ayun, di ba? Ang din, masave natin. Pwede din siyang alagay natin sa sa mga oatmeal natin. Ayan po, gagamitin ko po talaga yan. Lalagay sa oatmeal. Kasi alam nyo, po ako gumagawa ng oatmeal every morning para sa breakfast ko. O kaya yung oatmeal na yung para siyang pancake na ginagawa ko, oatmeal lang. Ayun, pwede siyang ilagay doon. Kaya hindi na po ako bibili kasi mayroon na akong raisin, 'di ba? O malalaki nga lang. Ngayon po ay natapos na po tayo doon at ito ay medyo late na sa hapon. Magluluto po ako ng ng maya-maya na isda. Ang tawag doon, sinigang sa bayabas naman. Ayan, sinigang sa bayabas ang ating ulam ngayong gabi. Ayan. Alam niyo po ba, ay di ba ikwento ko naman sa inyo na hindi ako kumakain ng kanin, bihirang-bihira. Kaya puro ulam po ako. O tingnan niyo po, ito ang panglahok natin sa ating sinigang. Ang gaganda po ng aking pitsay ngayon. Ayan. So kukuha lang po ako ng ito po ay yung harbisan ko na ng pangalawang beses. So ito na yung pang-tatlo. Siyempre ako lang din naman mag-isa. Hindi po mauubos agad. Kaya marami pa. Alam nyo, ayan, tingnan nyo. Napakaganda po ng ko ngayon. Very organic po ito kasi siyempre wala naman akong ini-spray na kung dyan, mga chemicals, wala. Talaga lang pong lang siya, mga compost lang, ganyan. Ayan. So, po, ayan nakakatuwa din po kasi alam nyo, ay maganda talaga yung may tanim ka kasi hindi alam mo kung saan ang gagaling ang pagkain mo at syempre, may nakita po akong medyo maliit siya na green natural yon, very natural yon sa sa mga organic na mga gulay. Ayan, may nagkumuha din ako ng patula, may natira pa, hindi ko naman mauubos kaya isa lang kukunin ko. Tapos maghanap ako ng talong. Ayan, may nakita din akong talong.
hindi na masyado nagbubunga kasi alam nyo, malamig na itong ano, at saka malamig na ang ating panahon. Kaya pag malamig, hindi na masyado nagbubunga ang talong. Ayan. Pagpapaalam ko lang po sa inyo, itong video ay nagawa na. Ang voice over po ay present, pero ang video ay matagal na po itong video. Mga couple months na. Kasi sabi ko nga sa inyo, ang mga ina-upload ko ngayon ay mga late upload po na video. Hindi po siya updated kasi nagkasakit nga po ako, hindi ko nagawa. Kaya ngayon ko lang po ito bino-voice over. Ayan, tingnan niyo po ang bayabas nilaga ko lang. Tapos siyempre minamas ko siya para po siyang tawag dito, makukuha natin ang juice. Ayan. So iyon, para makukuha mo nga yung sabaw. Ayan. Imas mo muna, pero ayan, pinabukalan ko talaga yon, niluto ba bago ayan. So siyempre malapot-lapot talaga yan yung ng bayabas. Ayun, tapos yun, di ba, may nakuha na tayong juice. Ayan, tapos nilagay na natin kasi pinakuluan ko na nga yung sabaw, di ba? Pinakuluan ko na lahat ng mga na yun, mga kamatis, sibuyas, tapos nilagay na natin ang isda. Ang isda natin ay maya-maya na, nabanggit ko na ba, no? Maya-maya. Tapos ganyan lang po ako, yan, lagyan natin ng okra. Ganyan lang po ako mag-slice. Diretso na, hindi na, wala akong chopping board o ano-ano pa. Yan. Di ba, pagkalinis, ay nilagay ko lang yan sa strainer, tapos hindi ko ganyan na lang habang ako'y kumukulo-kulo yung sabaw natin, nilalagay natin ang gulay. Diyan na natin diyan na natin ini-slice. Ganyan po, pangmadalian lang po talaga. Ganyan. So ayan, ay nako, para na po akong nagugutom talaga kasi talaga pong naglalaway-laway na talaga, no? Ay nako, ay kayo po ba? Siguro mas masarap pa kayong magluto kaysa sa niluluto ko. Ako patsamba-tsamba lang minsan na masarap pag ayan, nilagay na natin ang nilagay na natin ang ating sabaw ng bayabas. Ayan. So tinitimplahan din natin yan kapag medyo titikman natin kung maano ang sabaw. Wag pong kalimutan mag-subscribe po, mag-share at mag-comment po kayo below. I-share nyo po ang aking video sa inyong mga kaibigan or kamag-anak. Buhay Amerika with Ate D. Ayan, okay na po, masarap na siya. At ilalagay na po natin ang ating napakasarap na sinigang sa ano ba tawag dito? Bowl, mangkok. Ayan, mangkok. Lagay na natin sa mangkok. Di ba yung mga malalim na Tagalog, Ayan po ba? Ang mga talaga. Tingnan nyo. Ayan, napakaganda po. Ay, naku, napakasarap nito. Talagang masarap masarap po yung yung lasa niya. Dito na po, kakain na po tayo. Excited na nga talaga ako. Alam nyo, gutom na gutom talaga ako. Naubos ko talaga ito. Itong niluto ko. 2 hiwa lang po kasi ito. Ay nako, kasi siyempre wala ngang kanin. Puro ganyan lang po talaga ako magkumain. Kasi mula po nang nagkasakit ako, nag-diet po talaga ako. Kaya makikita nyo po sa mukha ko medyo nagnipis, hindi po makapal. Nagnipis ang mukha, hindi po makapal. Kaya ayan, kasi yan lang po talaga ang mga kinakain ko. Ang pinaka-carb ko naman ay mga kamote, saging, ganyan. Pero mostly po sa akin gulay at saka isda. Kaya mas maganda yung nagtatanim ka ng gulay mo. Kasi maano mo talaga na
kung baga kagaya ko na talagang mahilig sa gulay, o yun, talagang makikita mo yung yung ano ng gulay mo ba. Kung napakasarap pati kapag yung sarili mo. Ayan, maraming salamat po sa panonood at sana po nag-enjoy kayo sa araw na ito. Hello po sa ating lahat. Maraming salamat. Pag-ingat po tayo. Bye-bye po. Huwag pong kalimutan. Buhay Amerika with Ate D. Subscribe po kayo sa aking channel. Ito naman ay patapos na at ito i-close ko na lang ang ating box at ipapadala ko na yan sa Pilipinas. Matatanggap sana nila before ang Pasko. Ayan, kasi ano po ito, wala pang Pasko. Salamat po sa panonood. Bye-bye.